tulpo, ikaw ang aming pag-asa sa pagtasa. Aming mga problema sa pinansyal, problema sa away sa pamilya, lalo na sa mga OFW, laging tinulungan mo. Idol Rapi Tulfo, ikaw ang pag-asa sa Senado, sa pagtasa. Korupsyon sa gobyerno, kahit saan nga departamento, ang korupsyon na tudo-tudo, lalo na sa mga local government, talamak ang korupsyon. Ikaw ang aming pag-asa, ikaw ang katotohanan, ikaw ang aming manglalaban sa mga katiwalian. Ako, napakaganda naman yung awitin na. I'm very flattered. Of course, tuwing nakarinig tayo ng mga ganong klaseng papuri at tiwala mula sa mga tao na nagmamahal sa atin, particularly him being a former security guard na isa sa mga minamahal natin dito sa programa, ay sobrang nakatuwa, nakataba ng puso. Tatay Felix, magandang hapon, maayong hapon, sir. Maayong hapon, sir. Sir, apaw-apaw po yung aking kaligayahan doon po sa kanta na dinedicate nyo sa amin at napakasaya po, very meaningful. Sobrang thank you po, sir. Sir, dati pala kayo security guard. Oo, sir. Oo, sir. Saan po kayo nag-duty noon? Dami kong mga, sir, mga kliyente ko na nadana. So, last na kong duty sa Nestle. Pitong taon ko sa Nestle. Last na kong duty. Okay. Meron po kayong pamilya? Oo, sir. Oo, mayroon, sir. Ilan pong anak nyo, sir? 5. Uy. At lahat po sila tapos na? Hindi pa, sir. Isa lang na nakatapos pag-eskwela, sir. Yung 4, tuloy-tuloy pa hanggang nag-aaral pa rin. Simula itong nag-COVID, sir, hindi na lang nagtuloy ang iba. Nagbanda sila eh. Nag-gig sila sa Sikirom kung sila, sir. Nag-gig, ibig sabihin sa banda? Oo. May pinagmanahan. Ayun. Musikero. Musikero sila. Anong kinabubuhan nyo ngayon, sir? Ang paano, sir, ang income sa akong mga anak, sir, ang isa online nila sa balay. Online? Okay. O, ang dalawa, nag-gig sila. Okay. Ang isa, Clean, nandito, nag-online, pero wala pa ngayon siyang kliyente, sir. So, tulong-tulong po yung mga anak nyo, tinutulungan kayo, yun ang kinabubuhan nyo. Wala po kayong sariling income. Kasi, sir, nandito lang sa bahay, hindi na ko sa trabaho kasi may arthritis na ako eh. May arthritis. Kayo ba nagpapagamot? Pinapagamot yung po arthritis ninyo? Oo, sir. Pinagamot na, sir, pang ng taon. So ngayon, hindi ko nag-maintain ng tambal. Minsan lang kung atik yung tambal kung magtukar. Delikado nga sa kidney, sir, kung i-maintain, oo. Pero kailangan, sir, tuloy-tuloy maintenance nyo sa gamot. Lalo pa kung yun po inireset ng doktor, ubusin nyo po yung gamot. Oo, sir. Sir, oo. Okay. Sir, ako po ay tuwan-tuwa dahil sa inyo pong tiwala at pagmamahal sa amin. Ano po may tutulong ko sa inyo, sir? Ano po yung pwede kong gawin na para mapagaan-gaan yung inyong kabuhayan ngayon, pamumuhay, dahil sabi ni sir, tulong-tulong din mga anak. Kontribusyon at yun ang kinabubuhay niya. Mas maganda kung meron siyang sarili. Ano bang gusto niyong ginagawa, sir? Liit na kainan, sir. Siguro. Karinderya, turo-turo. Sir. Pwede. Marunong ka magluto? Basic lang, sir. Basic lang. Pero kung iba, sa akin. Magturo. Sige, sir. Isa-set up namin kayo para sa isang karinderya. Nagawa na namin ito noon. Why not? Gagawin namin ngayon para sa iyo. Sige, yung karinderya, sir. Marunong dapat, sir? Marunong ka dapat magluto rin. Kasi hindi pwede paasa yun sa iba. Sir. Parang hindi good masyado, sir. Basta may nagturo sa akin, matutunan na. Di ba? Maging chef cook na kayo. Maging chef kayo. Salamat kasi, Sir Rapi. Okay. Ganito, sir. Pag-isip-isipan nyo muna kung ano sa tingin nyo ang kaya nyong gawin. At kapag kayo decided na magpapadala ko ng tao dyan sa inyong lugar para i-set up ka sa negosyo na gusto mo. Yes, sir. Salamat, sir. Salamat.
O sige po, sir. Sir, sa muli, maraming salamat po sa inyong tiwala, sa inyong pagmamahal sa amin. Mabuhay po kayo, sir. Sir Felix. Ay, sir, salamat, sir. Salamat, sir Tulfo. Salamat kayo. Magandang hapon po, sir. Salamat sa pag-appreciate mo sa aking kanta po. Opo, malaking bagay po para sa akin yon. Yung ginawa nyo pong kanta, kinompost ninyo, yung effort po ninyo para buhin yon. Nakakatuwa po at nakakataba ng puso. Salamat po, sir. Salamat, sir. Salamat. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon, sir. Rapi Tulfo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan, dahil merong Rapi Tulfo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan, gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan. Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaan. Paano po kayo natuto sa pagigitara? Natuto ako, ma'am, kasi ang mga magulang ko mahilig din sa maggitara. So marinig ako, parang gusto akong matuto. Pagtapos ng pagkanta, kunin ko ang gitara, tapos practice o ano. Hantod na natuto ako paggitara, so namana sa aking mga anak. Paano po kayo napadpad dito po sa Cagayan po? Napunta ko dito, ma'am, dahil sa gulo sa 1985, magulo sa amin o sa Bohol. Parang maiwas kami sa gulo. Pumunta kami doon sa Mindanao, dito sa Taguluan. So ngayon, dito na ako nag-asawa, naka-5 anak na ako. So yung mga anak din po ninyo, tatay, nakahiligan na ang paggigitara? Oo, ang ma'am. musika po? Silang lahat kahiligan silang maggitara. Hindi ko sila tinuruan, ma'am. Sila lang gusto maggitara, magkanta-kanta, magtitipon-tipon kami, magbanding magbanding kami sa mga anak ko. Kung na yung mga okasyon o mag-gitar kami. Bali, ito pong isa po ninyo anak, tatay, is sumasali, nakikipaglaban po sa banda. Oo, ang lead guitarist mo si Kim Rusty, ma'am, sa Ground Zero. Kahit saan sila sa Mindanao, sumasali sila sa kompetisyon. Kadalasan sila mag-champion sila, ma'am. O sa Ground Zero. Bali, yung mga anak po ninyo ay nagmumusika din. Kayo po, dito po sa bahay ninyo, ano po ang ginagawa ninyo? Ito na, ma'am. Nag-vlog na lang ako, ma'am. Kasi wala akong ginawa. Sa bahay lang. Kahit ano akong magawa. Tapos mag-vlog ako. Magkanta-kanta ako. Tungkol saan po yung vlog ninyo? Magkanta lang. Kaya hindi man ko kasi sa arthritis ko, hindi ko makalakad kahit saan. Bukod po sa pagbablog, tatay, ano po ang ginagawa nyo dito sa bahay po ninyo? Wala naman, may tanong ko doon sa, ma'am, kapila garden. Para lang sa mga, ma'am, panggulay, mura, sa bahay. Wala nang ibang. Si Mrs. po, nasaan? Sa Kuwait, ma'am. Tagal doon siya. Mga 14 years na. Basta, abroad, ma'am, hindi natin ma-perfect yun na wala tayong amin ko, ma'am, may nagawa ko sa kabalian ko sa noon, ma'am. Alam na misis ko. Pero ngayon, ma'am, wala na. Hindi na ako, ma'am. So, focus na lang sa pamilya ko. Dumaan din po kayo sa punto na... Nag-away kami, ma'am. Nag-away kami dahil sa ganun nga sitwasyon. Pero ngayon, hindi na, ma'am. Bumabawi ka naman po. Bumabawi na ako, ma'am. Paano po ninyo, tatay, naisipan na gumawa po ng kanta dito po kay Senator Rapi Tulfo? Naisipan ko kasi palagi akong nanood sa mga programa ni si Rapi, Idol. Na-notice ko na marami siyang natulungan sa taong bayan dito, sa mga kababayan natin, lalo na sa mga OFW o mga pinansyal, mga away pamilya. Matapang siya sa mga problema sa gobyerno. Wala siyang inuurungan o sinasanto kahit sino makasala, questionin niya. Naisipan kong maggawa akong kanta kahit maikli lang. Paano niyo po binuo yung kanta? Ginaano na ako, ma'am. Ginadugtong sa Bisaya, ginadugtong-dugtong lang ako. Hindi ko na sulat. Ginadugtong-dugtong lang, gi-memorize ko. So, naisipan ko nga, nag-i-content ko. Sa mga siguro, ilang bulan, tinawagan ko ni staff ni Serape. Ano po naramdaman nyo noong tinawagan ka? Sobrang tuwa ko, sobrang Bisaya, lipay ko kayo. Kasi hindi lahat tao na mapansin ni Serape, oo.
So, grabe, tuwang-tuwa ako. Noong napansin po kayo ni Senator Raffy Tulfo, sobrang saya nyo niya. Paano pa po noong sinabihan ho kayo ni Senator na bibigyan kayo ng pangkabuhayan? Mas lalo akong masaya, ma'am, kasi malaking tulong sa amin, lalo na wala na akong trabaho, nag-asa na lang ako sa asawa ko o sa akong mga anak. So, masaya ako, ma'am. Lalong masaya ako na sinabihan ako ni si Raffy nga, bigyan ako niyang kabuhayan o tulong. Ano po ang reaksyon ng pamilya po ninyo na kayo po ay bibigyan ng pangkabuhayan ni Senator? Oo, ma'am, sobrang tuwa sila, ma'am, kasi tuwa sila, ma'am, kasi ako dito sa bahay, wala akong magawa kasi wala akong ano pa. So, tuwa sila nga may bigyan ako ng kabuhayan ni si Raffy. Si Raffy Tulfo, sobrang salamat na binigyan mo akong kabuhayan. Hindi ko masabi kasayaan ko na dumating ang katawahan mo dito sa amin. Hindi ko masabi ang kasayaan ko na lalo na bigyan ako ng mga kabuhayan. So, tuwang-tuwa ako. Si Raffy Tulfo, salamat kayo si Raffy Tulfo. Utang loob ko sa iyo. Idol Raffy Tulfo, ikaw ang aming pag-asa sa paglutas sa aming mga problema sa pinansyal, problema sa away sa pamilya, lalo na sa mga OFW, laging tinulungan mo. Idol Raffy Tulfo, ikaw ang pag-asa sa Senado sa paglutas sa korupsyon sa gobyerno, kahit saan nga departamento ang korupsyon na todo-todo, lalo na sa mga local government, talamak ang korupsyon. Ikaw ang aming pag-asa, ikaw ang katotohanan, ikaw aming manglalaban sa mga katiwalian. Magandang umaga po sa inyo, Tatay Feli. Ano na po etong napagdesisyonan po ninyo na pangkabuhayan na hihilingin po kay Senator Raffy Tulfo? Ang desisyonan ko sa noon, ma'am, is baseball. Oo. So ngayon, ma'am, ang desisyon ko na nga mag-tricycle, pamasada na lang akong tricycle. Umong kay mahirapan mo kung bintang mga pagkain na wala akong kasama. So naisip kong magpamasada na lang akong tricycle, ma'am. Sige po, since pagta-tricycle po, tatay, ito pong napili ninyo. Sa ngayon po, pupunta po tayo sa magagawa ng sidecar and bibili po tayo ng motor para po sa inyo pong pagta-tricycle. Ano? Oo, ma'am. Oo, ma'am. Okay, sige po, tara po, punta po tayo sa bayan para po mag-canvas na rin. Oo, ma'am. Raffy Tulfo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan, dahil merong Raffy Tulfo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan, gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan. Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan. Maraming mahirap ang binigyan ng kabuhayan, mga tao na binuhay ang pag-asa na naglaho na, mga taong sumuko na sa buhay ibinangon niya. Idol, napakasarap mo magmahal, sana araw-araw ay gabayan ka ng may kapal. Dahil sa mga pagtulong mo na walang kapalit, nakita yon lahat ni Lord, siya na bahalang magbalik. Salamat sa'yo, Idol Raffy Tulfo, ika'y sandalan ng mga inaaping Pilipino. Nandiyan ang Diyos Ama, nakamasid sa'yo, ika'y ginagabayan. Kailangan ka ng sambayanan, Idol Raffy Tulfo. Nang dahil sa'yo maraming mga taong bumait, marami ang natutong pag napulot dapat ibalik. May mga taong pinalik mo ang ngiti sa mga labi, binigyan ng pag-asa na muli nilang mabawi. Mga taong inapi na binigyan ng hustisya, mga pinag-ayos na mag-asawang nasisira, mga pinagbating kaibigan na nagkainggitan. Masasamang banta ay nagawa mong mapigilan, ikaw ang naging takbuhan ng mga inaabuso. Pakasarap na merong tulad
katulad mong aming takbuhan upang makamit namin ang asam na katarungan. Dahil sa iyo di na kami pwedeng apak-apakan, wala nang mga tao na maghahari-harian. Salamat sa pagtulong ng walang kapalit, nakita yun lahat ni Lord. Maraming salamat Senador Rapi Tulfo and Congresswoman Jocelyn Tulfo ng ACT-CIS Party List. Binigyan mo akong pangpasadang tricycle. Malaking tulong na ito, Sir Rapi, lalo na wala na akong trabaho sa araw-araw naming pamumuhay. Maraming salamat. Sana marami pang mga Pilipinong matulungan mo katulad ko, Sir Rapi. Salamat ulit. Salamat. Idol Rapi Tulfo. Maraming salamat, Idol Rapi Tulfo, nang ibinigay mo kabuhayan ko. Malaking tulong na ito sa pamilya ko. Ikaw nang hulog ng langit sa bawat Pilipino. Ikaw ang idol ng bayan, simbolo ng katotohanan sa ating mga kabataan. Ikaw ang aming sandigan sa mga taong inapi nang walang kalaban-laban. Salamat Panginoon, binigyan mo kami ng instrumento katulad ni Idol Rapi Tulfo.